Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Yan, I pray na ang bawat isa po sa atin ay mga nasa mabuting kalagayan po. At ngayon po ay Monday po ulit. At ang mga nakaraan po ay marami na pong naituro sa atin yung mga pastor po natin. Amen po. At ngayong araw po na to, o ngayong Lunes po na to, ay may bago po tayong topic na binahagi po sa akin yung kahapon. At ngayon po, gusto ko po i-share po sa inyo yung topic po na binigay po sa akin. Yan, sabi niya po dito, sabi niya, 14 purpose of Christ's miracles. Sabi niya dito, 14 na dahilan sa mga bagay o doon sa mga miracle na ginawa ng Diyos. Amen po. At kung babasahin po natin ang Bible, mula Old hanggang New Testament, makikita po natin doon na napakaraming himala ang ginawa po ng Panginoon. Amen po. Mula doon kay Moises, hanggang kay David, hanggang sa New Testament, kay John, kay Matthew, maraming iba pa po. Amen po. At yung mga bagay na yun ay may dahilan po pala. Kung bakit siya nagpakita ng mga himala ay may dahilan po. Hindi lang po niya basta ipinakita yung bagay na yon, kundi may purpose siya kung bakit niya ginawa yung mga bagay na yon. Ngayon po, sabi niya po dito, gusto ko i-share sa inyo yung number 1. Ano ba yung dahilan ng Diyos kung bakit siya nagpakita ng mga miracle o ng mga bagay na yon? Yan dito po sa number 1, sabi niya, the reason why kung bakit na nagbigay ng mga kamangha-manghang bagay ng Diyos, sabi niya sa number 1, make believers. Yan, ibig sabihin po, sabi niya, upang maniwala o magtiwala yung mga tao. Alam niyo po, meron po tayong tinatawag na to see is to believe. Hanggang hindi ko nakikita yung bagay na yan, ay hindi ako maniniwala. Amen po, may mga time na gusto mo munang makita o papaniwalaan mo. Pero ito nga po ang prinsipyo ng Diyos ay iba. Ang sabi niya doon, ang prinsipyo ng Diyos ay kailangan mo maniwala upang makita mo yung mga bagay na kamangha-mangha. O yung mga bagay na miracle na kayang gawin po ng Panginoon sa atin. Hindi pwede na tayo sa point ng pagiging Kristyano natin na, Lord, hindi ako maniniwala sa mga pangako mo hanggang hindi ko nakikita yung mga bagay na to. At alam ko po sa atin, nang time na tinanggap po natin ang Panginoon, marami siyang ipinangako. Amen po. Sa Romans chapter 4, verse 21, isa po sa mga pangako niya, sabi niya, tutuparin ko ang aking mga pangako. Kumbaga, doon sa part na yun, yung sinabi ng Diyos, na sabi niya doon, natutuparin ko lahat ng aking mga ipinangako. Diba? Sabi nga po, may mga tao na nasaktan, nahirapan, napagod, kasi ang pangako pinanghawakan nila ay sa tao. Pero ang mga Kristiyanong nagtagumpay sa ministry, maging sa buhay nila, ay ang pinanghawakan nila ay walang iba kundi ano ba ang pangako ng Diyos sa buhay nila. At sa atin po mga Kristiyano, may kanya-kanyang pangako po sa atin ng Panginoon. Amen po, may mga bagay o kanya-kanyang pangako po sa atin ng Diyos na kung saan sabi niya dito, upang ikaw ay maging mananampalataya, at sabi ng Diyos, ipapakita niya yung mga miracles na to. Amen po. Kung babasahin po natin ang Bible, napakaraming mga tao ang sumunod sa Panginoon. Every time na siya ay magpapakita ng himala, every time na magpapagaling siya, alam niyo po, napakaraming tao. Isa na po dyan yung time na ang Panginoon ay nagpakain ng 5,000, higit pa, sa pamagitan lang ng mga iilang pirasong pagkain. Isa po sa mga himalang ginawa ng Panginoon. Sabi niya, nothing is impossible to God. Kasi ang sabi niya doon, ang Diyos sa mga kagawa ng mga kamangha-manghang bagay upang tayo mga Kristyano ay patuloy na manampalataya sa kung ano yung kayang gawin ng Panginoon para po sa atin. At yun po yung number 1 na sabi niya, make a believers. Kaya po, every time na mag-solving po tayo, every time na mag-share tayo, amen po, i-share natin sa kanila yung kabutihan ng Panginoon. At sinashare din po natin yung mga bagay na ginawa o ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay nila.
Pero personal po sa ating po mga lingkod, ano ba yung mga bagay na ginawang himala ng Diyos sa iyo para lang maniwala ka o para tayo ay magpatuloy sa pananampalataya? Amen po. Kasi alam niyo po, sa ating mga tao, mahirap mag-stay hanggang wala ka nakikita. Pero kung wala kang nakikitang himala dyan sa buhay mo, yan po ay hindi nakasalanan ng Panginoon. Kasi sabi di ba po, ibinigay niya na ang lahat ng kailangan mo dito sa mundong to. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin o kunin yung mga bagay na ibinigay na ng Diyos para sa iyo. Ano po ba yung mga bagay na ibinigay na ng Diyos sa mundong to? Amen po. Kahapon, nag-share po si Pastor Boy sa anniversary po ng Quezon dito po sa amin. At isa po na sabi niya doon, ang Diyos kaya kanyang pagalingin. Pero hindi lang sabihin natin na gumaling ka sa sakit mo, kundi maibalik niya lahat na kung ano yung mga bagay na nawala sa iyo. Tayo po habang sinashare po yun ng Pastor Boy, mas naging malinaw na ito pala yung mga kayang gawin ng Panginoon sa atin kung tayo ay patuloy na mananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin mo pala mula Old hanggang New Testament, ang purpose ng Diyos, kaya ipinakita niya yung mga kamanghamanghang bagay upang tayo ay hindi mapalayo sa Kanya. Upang tayo po ay higit na maniwala at patuloy na magtiwala sa Diyos na tumawag po sa atin. Amen po. Naalala niyo po na si Pedro ay ang Panginoon ay naglakad sa ibabaw po ng tubig. Tumating yung time, matinawag po siyang multo. Amen po. Pero alam niyo po, ang sabi niya, Panginoon, kung ikaw talaga yan, hayaan mo ako na pumariyan. Amen po. May mga time na sinusubok natin ng Diyos para lang maniwala tayo. Pero alam niyo po, dumating yung time na dahil nakadepende siya doon sa pakiramdam niya, alam niyo po, nahulog siya eh. Amen po. Pero wala siyang ibang tinawag kundi ang Panginoon. Kaya nga sabi niya pa, hindi tayo nakadepende sa to see is to believe. Nakadepende tayo doon sa believe is to see. Kailangan natin maniwala upang makita natin yung mga bagay na kayang gawin pa po ng Panginoon para po sa atin. Amen po. At yan po yung sa mga bagay na dahilan ng Diyos kung bakit siya nagpakita ng napakaraming himala ng time na nandito po siya sa mundong po. Pangalawa po, to fulfill the prophecy. O fulfill prophecy. Yung sa mga bagay na ito ay para mapulfill yung prophecy ng Panginoon. Dito po sa Isaiah chapter 11, verse 2 po, basahin ko na lang po sa inyo. Ang sabi niya po dito, mananahan sa kanya ang spirito ni Yahweh, ang spirito ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kahalaman, at pagsunod, paggalang kay Yahweh. Ang sabi niya po doon sa number 2, ang dahilan o isa sa mga dahilan kung bakit ang Diyos ay nagpunta dito upang matupad kung ano yung mga bagay na nakalagay sa prophecy o doon sa mga propesya. Alam naman po natin na bago dumating ang Panginoon dito, na maraming mga propeta ang nagbigay na ng paalala o nagbigay po ng reminders kung kailan darating ang Panginoon. At ang sabi niya doon sa Isaiah 11 verse 1, sabi niya, binigay ng Diyos sa kanya yung kaunawaan o yung karunungan. At dito po sa Matthew chapter 8 verse 17 po, sabi niya po dito, sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta Isaiah. Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Tulad po doon sa una na sabi niya doon, ang Diyos ay maraming pinagaling. Ang Diyos ay maraming pinasunod upang mawala ang kanilang mga kahinaan. Pero ang sabi niya nga po dito, tulad ng sinabi niya po, sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta Isaiah. Upang matupad yung sinabi ni Propeta Isaiah, ang Diyos po ay bumaba dito sa lupa at nagpakita ng napakaraming himala. At isa na po dito, ang sabi niya, inalis niya ang mga kahinaan at pinagaling ang ating mga karamdaman. Amen po. Sabi niya, therefore, sa 1 Peter 2:20 po,
Sabi niya doon, ang Diyos ay napako sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan at tayo ay pagalingin ng Panginoon. Sabihin pala, ang purpose ay isa yung dahilan ng Diyos kung bakit siya nagpunta dito upang alisin tayo dun sa kasalanan na bihag ng mundong to. Amen po. At yun po yung isa sa mga bagay o yung mga propesiya ng Panginoon o yung mga dahilan kung bakit ang Diyos ay nagpakita ng napakaraming himala. At alam po natin na napakaraming sumunod sa Panginoon. Amen po. Napakaraming mga tao na born again noong time na yun. At alala niyo po noong time ni Apostol Pablo, bago po siya naging Apostol Pablo, siya po muna yung Saul, amen po. At isa siya sa pinakamakasalanan ng tao ng time na yun. Pero alam niyo po, para mapasunod o para sumunod si Pablo, dumating yung time na siya po ay nabulag. Pero alam niyo po, isang bagay yun o para mapaalala ng Diyos sa kanya na ang Panginoon ay inuusig niya ang siyang makapagbigay sa kanya ng kahinaan, ay makapagbigay sa kanya ng kalakasan at makakaalis sa kanya mula doon sa kahinaan at karamdaman na dinadamdam niya dito sa mundong to. Dito po sa Luke chapter 4 verse 18, ang sabi niya po dito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag ng sila'y lalaya. At sa mga bulag na sila'y makakita, isinugo ako upang patayin ang mga palayain, ang mga inaapi. Amen po. Kumbaga ito yung isa sa mga purpose ng Diyos kung bakit po siya gumawa ng napakaraming himala kahit may mga taong nag-persecute po sa kanya. Ano po yung dahilan niya? Sabi niya doon, upang ang bulag ay sila'y makakita, upang palayain ang mga inaapi. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Amen po. Napakaganda po ng ginawa ng Diyos sa bawat buhay po natin. Tayo po ay alipin ng trabaho, alipin ng sakit, alipin ng mundong to. Pero nung tayo nababa siya dito sa mundong to, sabi niya, tayo ay malaya na. Kailan ba tayo lumaya? Ang kalayaan po ay natanggap natin nang tayo na tinanggap natin ang Panginoon bilang Diyos at ating tagapagligtas. Doon po nagsimula yung kalayaan natin bilang mga Kristyano. At dito po sa number 3, sabi niya po dito, sa number 3, demonstrate God's will. Pag sinabi natin demonstrate God's will, ano po yung ibig sabihin po nun? Yan, sabi niya dito po sa John chapter 5 verse 30, basahin ko na lang din po sa inyo. Ang sabi niya, wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Sabi niya dito, wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Dito po sa Hebreo chapter 10 verse 7, kaya sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang inyong kalooban, ayon sinasabi sa kasulatan tungkol sa akin. Sabihin po, ang sabi ng Diyos doon, ng Diyos ay pumunta sa lugar na to upang maganap o upang masunod kung ano po yung sinabi ng Panginoon sa Kanya. Amen po. At sabi niya, kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang inyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Pero dito po, sabi niya, wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ang nagsugo sa akin. Sino po ba ang nagsugo sa Panginoon?
Amen po. Ang nagsugo po sa Panginoon ay walang iba kundi ang Ama. At isa sa mga dahilan ng Ama ay binigay niya yung sarili niyang anak ay upang tubusin tayo dito sa mundong to. Kasi po bilang mga tao, tayo po ay punong-puno o tayo po ay makasalanan. Pero tulad ng sinabi niya po dito, para magawa yung kalooban ng Diyos, para magawa yung plano ng Diyos, nasabi niya, tayo ay inalis niya mula po doon sa kasalanan. Tayo po ay inalis ng Panginoon mula po doon sa pagkabihag sa mundong to. Pero yun po, tulad po na sinabi ko po kanina, ang purpose po ng miracle na pinakita ng Diyos sa atin, number 1 po, upang marami ang maniwala at manampalataya sa Kanya. Pangalawa po, upang matupad kung ano ba yung mga bagay, ano ba yung mga nasa propesya. Pangatlo, upang ma-demonstrate yung God's will o yung kalooban ng Diyos para po sa atin. Amen po. Ngayon sa atin po, ano ba yung mga bagay o himala ang nagawa na ng Panginoon para sa atin? Yes, sabihin natin, ang Diyos ay maraming pangako. Pero take note po, tayo po bilang mga Kristyano, ng time na tinanggap natin ng Panginoon, marami rin tayong ipinangako sa Kanya. Marami rin po tayong sinabi sa Kanya na, Lord, ito yung gagawin ko. Amen po. Kasi sabi niya doon, upang makita mo yung miracle o mangha-mangha na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, kailangan nandun ka sa pagsunod. Diba po, sabi nga po lagi ni Pastor Boy, diba po, hindi kailanman pagpapalain ng taong hindi marunong mautusan. Hindi kailanman matuturuan yung mga tao na hindi marunong sumunod. Ibig sabihin po pala, para makita natin upang matuloy tayo sa pagtitiwala sa Panginoon, upang makita natin yung mga miracle sa kayang gawin ng Diyos, sabi yung kailangan magpatuloy tayo at patuloy tayong maniwala sa kayang gawin ng Panginoon. Amen po. Noong time na may nag-share po sa atin, noong time na sinaran po tayo, alam niyo po marami po sinabi sa atin na kung tayo mananampalataya, ito yung mga bagay na pwede mangyari sa buhay mo. Kumbaga dapat insured ka na. Therefore, whatever it takes, dapat insured ka na sa Panginoon. Ano man yung mangyari, ito yung mga bagay na makukuha mo sa pagsunod mo. Pero ulitin ko po, sabi niya doon, dapat tayo ay marunong sumunod upang makuha natin yung mga miracle sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Sabi niya na, ang propesya ng Diyos ay magaganap sapagkat siya ay sumunod sa Ama. Ngayon po, ang kalooban ng Diyos, magaganap po ba kung hindi tayo marunong sumunod? Amen po. Ang gusto ng Diyos, para masunod ka, para magawa o maganap yung kalooban niya, sabi niya, kailangan mauto po tayong sumunod. At ang sabi niya sa Isaiah, if you are willing and obedient, you shall eat the best of the land. Kung tayo matututong sumunod at magiging willing tayo, ang sabi niya doon, kung ano yung mga bagay na pinakita ng Diyos sa Old Testament, at kung ano yung mga bagay na pinakita ng Diyos sa New Testament, kaya niya rin ipakita ngayon habang tayo nabubuhay sa mundo ko. Ngayon, nakadepende sa atin. Sabi nga po, kung wala kang makitang himala sa buhay mo hanggang ngayon, hindi na yung kasalanan ng Diyos. Kundi kasalanan na po natin yan. Kasi bakit po? Kasi simula na tinanggap natin siya, binigay niya na lahat sa atin. Nang walang kulang ang mga bagay na kailangan po natin dito sa mundo ko. At yun lang po, ang gusto ko pong share po sa inyo. Glory to God po, at last na lang po, isa po sa atin. Bagamat ang Diyos po ay malapit na pong dumating, at tayo po bilang mga tao ay marami pong panalangin. Sabi niya doon, kung ikaw ay patuloy mananalangin, panalangin sa Kanya na may pagsunod, ipagkakaloob niya ano man ang nais mo, ano man yung dinidesire ng puso mo. Alam po natin kung ano yung katayuan natin sa harapan ng Panginoon bilang liturgia. At alam po natin kung ano yung kahalaga ng mga bagay na to. At ang gusto po ng Diyos ay makita niya, umamuhay tayo doon sa himala
na ibinigay niya dito sa atin. At yun na po, salamat po sa time po ninyo. God bless po. Nawa po tayong lahat ay pinagpala po ng Panginoon. Iyon po, tayo po ay umuko, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na dakila sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat sa mga bagay na ginawa mo para sa amin. Lord, tulad ng mga lingkod mo ng Old Testament, hanggang New Testament, Lord, nais tayo maranasan yung mga pangako mo ay pinangako mo sa amin. Lord, yung mga manonood, Panginoon, O Diyos, patuloy na pagpalain mo sila na ayon sa iyong kalooban at patuloy na makasunod sila sa perpektong kalooban. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, salamat po sa time po ninyo, and God bless.